Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 kalantaka o iligal nga pabuto na kumpiska sa otoridad sa Coastal Road sa Davao City, subay sa firecracker ban sa syudad. Mga debotong Katoliko, dagsa sa mga simbahan sa pagsugod sa Misa de Gallo. Halos piso nga usbaw sa presyo sa gasolina ug diesel, ipatuman ugma Disyembre 17. Usa ka babaeng negosyante sa Upol, Misamis Oriental nang hatag og tsinelas agig pagpasalamat sa iyang komunidad karong Kapaskuhan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Subay sa firecracker ban sa Davao City, 8 kalantaka ang nakumpiska sa otoridad sa Coastal Road. Magingong batan-on nga nagpabuto nini nakaikyas. Samtang seguridad kontra pagpalusot og mga pabuto sa syudad, gipakusgan sa mga otoridad. Ani ang report ni Argil Relator. 8 ka improvised tin can cannons o mas iladong lantaka o boga na lang ang naabtan sa otoridad sa ginatrabahong parte sa Coastal Road sa Davao City nga sakop sa Barangay 23-C ato sa ilang operasyon ni atong Biyernes sa hapon. Sumala sa otoridad, gilayong nanagan ang mga gituuhang minor de edad nga nagpabuto sa maong lugar gamit ang mga lantaka nga ginatubilan og denatured alcohol. Usa ang paggamit og lantaka sa mga ginabawal ubos sa firecracker ban sa Davao City. Sumala sa otoridad, bawal ang lantaka, sanglit lakip kini sa pyrotechnic devices. Atong iklaro sa mga ginikanan, so dili nato pasagdan nato ang mga anak nga nagahimuan ng lantaka and other materials nga maka-cause og kanang injury. No, kay mobalik na po na sa inyo basin magmahay mo no nga dako og damage ang nabuhat sa inyong anak, so badlongon na lang nato daan. Nanawagan sab ang kapulisan nga gilayong i-report sa police station ug galing dunay makita o madungog nga nagapabuto. Samtang ang mga pabuto nga ipaagi sa Davao City aron ibaligya sa kasikbit nga mga lugar nga wala nagapatuman og firecracker ban. Eskortan matud pa sa kapulisan ang delivery vehicle hangtod sa boundary aron masigurong walay makalusot nga pabuto sa syudad. Dapat na ay documents kay kung walay documents ma'am nga ikapakita sa ato ang mga security personnel sa may control borders, automatic confiscate na siya. Sa kabahin sa Coast Guard, ginasiguro sab nilang walay makalusot nga mga pabuto nga walay igong dokumento nga isakay sa mga sakayan. Mandatory gid ni siya nga from time to time, every time before mo depart ang isa ka barko or ang isa ka motorbangka, nag-inspekta ana. So lakip na ang kanang mga ginabawal nato sir no nga mga items, illegal goods. Isa po na sa atong ginalantaw sir. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulayap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Usa ka security guard ang napusilan sa usa ka traffic police sa Cagayan de Oro City. Human matud pa siya giharas sa maong gwardya samtang nag-imbestiga og traffic accident. Ani ang dugang detalye. Nagkadugo nga gidala sa ospital kining usa ka security guard sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City pasado alas 7 sa gabi adlong Domingo. Ang maong lalaki napusilan diay sa usa ka traffic police investigator sa Cagayan de Oro City Police Traffic Enforcement Unit. Sumala sa kapulisan nga igo lang kuno nagpahigayon og investigasyon ang traffic police sa nahitabong traffic accident sa lugar. Dihang kalit lang kuno giatake sa gwardya ang maong pulis. Og sa kalit lamang kining usa ka individual walay igong rason miatake sa maong investigator Corporal Muntos nga dunay nagiban nga kutsilyo. Midagan pa kuno palayo ang maong pulis apan gigukod kini sa suspect nga gwardya. Butang nga napusilan kini sa iyang abag nga bahin. Hinuon luwas na sa kuyaw nga kahimtang ang suspect ug nagpaayon na lang kini sa ospital. Na-recover sab sa kapulisan ang kutsilyo nga gidala sa suspect ug naka-restrictive custody na kuno ang police personnel samtang nagpadayon ang investigasyon. Kadtong maong suspitsado samtang sa maong insidente ubos siya sa impluwensya sa ilim ng makaubog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang mga simbahan atol sa unang adlaw sa Misa de Gallo karong adlaw.
Atong saro ng detalye sa report ni Argel Relator Live. Argel. Sara, malipayon si Davao City Archbishop Romulo Valdez nga nakita niya sa unang adlaw sa Misa de Gallo nga ubay-ubay ka mga kabataan ang misimba aron matud pa nga mapadayon ang tradisyon sa Misa de Gallo sa mga mosunod pa nga henerasyon. Samtang ang Southern Philippines Medical Center nagpahigayon sa og Misa de Gallo sa ilang ospital. Duha ka hugna sa misa ang gipahigayon sa San Pedro Cathedral sa Davao City karong unang adlaw sa Misa de Gallo. Apan bisan sa ikaduhang misa, puno gihapon kaayo ang simbahan sa mga mitambong sa misa. Gani, dunay nagtindog sa gawas sa simbahan. Usa sa mga namatikdan ni Davao City Archbishop Romulo Valdez ang kadaghan sa mga kabatan-unang nagsimba. Buta nga iyang gikalipay, sanglit pagpamatuod matud pa kini nga parayong buhi ang tradisyon sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo ug mapasa kini sa mga mosunod pa nga henerasyon. Inatunta po dito kalimtan nga dakan sa itong mga igsuon karon ana sa kangit-ngit labi na sa kangit sa kapobre busa para sa Pasko o pagkara sa Pasko usa target nato sa Pasko mao nga sama nga ang Dios may paambit siyang kagalingon kanato sa pagkatao kita po mapaambit sa atong kaayo sa atong gugma o pagtabang o pagtagad sa mga less fortunate panahon sa Pasko. Gipasabot-sab ni ini nga ang Belen mao ay pinakasaktong paghulagway sa Pasko nga mao ang kapanganakan ni Hesukristo. Karon panahon pa sa Adbiento ug ang Pasko isaulog sa petsa 24 pa sa gabii. Kini ang first sa siyam. Pero actually ang siyam makadlawon ang 9 days are the last part of the season of Advent. Balik-balik yun na. Nanganganam pa kita. Di pa kita ni Pasko. Busa, makita, mabati sa misa. Wapay Christmas carols. Kay we are in the period of preparing. Human sa misa, giduguksab sa mga misimba ang snack bazaar. Gawa sa simbahan, diin dunay mga baligyang nagkadaiyang klase sa mga kakanin. Sa Southern Philippines Medical Center, nagpahigayon sab og Misa de Gallo. Kini alang sa healthcare workers, mga pasyente ug watchers sa maong ospital nga dili na makaadto sa mga simbahan tungod sa ilang mga ginaatiman. Pag-ampot nila nga magiyahan ang tanan sa kaluwasan ug pasalbar gikan sa mga sakit. Una ang Misa de Gallo. Gibuksa na ang SPMC marker o gipasiga ang Christmas decorations ug simbolo sa rotonda. Ang mga pagsabit ng maron, gibugna sa healthcare workers sa nagkadaiyang opisina. Kaning mga Christmas tree lantern is a way of also to uplift everyone, no? Ang mga pasyente, mga watchers, and even the employees. Karong nagkadool na gayod ang pagsaulog sa Pasko. Christmas wish nila. Ang wish na ko sa Christmas, maayong panglawas sa among pamilya. Christmas wish na to no, sa tanang mga tao na magmalipayon karong Pasko o maayong panglawas. Christmas wish na ako kay good health lang po sa akong family. Sara mga dagko nga simbahan sama sa San Pedro Cathedral dunay duha ka hugna sa Misa de Gallo magsud alas 3 sa kadlawon ug sundan kini sa alas 4:30 sa kadlawon samtang duna sa mga Misa de Gallo sa matag kapilya. Sara. Okay, dagang salamat Argel Relator. Dunay namugna nga usa ka low pressure area dapit sa Mindanao. Sa dato sa Pag-asa, ulheng nasiplatan ang maong LPA sa gilayong 360 kilometers east-southeast sa Tagum City sa Davao del Norte. Hinuubos pa ang tsansa niini nga mahimong bagyo sulod sa 24 oras apan pwede pang mausab ang lihok niini. Gawa sa LPA dunay amihan ug shear line nga makaapekto sa panahon sa Luzon. Samtang dunay Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga magdala og mga pag-ulan sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay heavy to intense rain sa nakumbahin sa isla, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Kapin simana una ang Pasko, usbaw gihapon sa presyo sa mga produktong petrolyo ang musugat sa mga motorista. Ugma December 17, nga moabot sa halos piso kada litro. 80 centavos ang isa ka sa presyo sa matag litro sa gasolina ug diesel.
Kini na ang ikaupat nga sagunsong simana sa pagsaka sa presyo sa gasolina, samtang unang usbaw sa presyo sa diesel karong bulana. Musaka sab og 10 centavos ang presyo kada litro sa kerosene. Sa karon, ana-ana sa 56 to 61 pesos ang presyo kada litro sa gasolina, samtang 52 to 56 pesos ang presyo sa matag litro sa diesel. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo mao ang gipaabot nga taas nga demand, geopolitical volatility sa Middle East ug uban pa. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagmugna na og Critical Incident Management Task Group ang otoridad sa Zamboanga City alang sa mas lalom nga investigasyon kalabot sa mass electrocution sa Scouting Jamboree sa lungsod nga gikamatay sa tulo ka Boy Scout participants. Ano yung report ni Efren Mamak? Ipailawom sa investigasyon sa gimugna nga Critical Incident Management Task Group ang coordinator sa Boy Scout of the Philippines Zamboanga City, lakip ang power supply provider sa Zamboanga City tungod sa nahitabong mass electrocution sa pag-abli sa Scouting Jamboree sa Climaco Freedom Park sa Abong-Abong Pasunangka, Zamboanga City niadtong December 12. Kahinumdumang nakabsan sa kinabuhi ang tulo ka Boy Scout participants o gikaangol sa 12 ka participants nga daling gidala sa ospital. Human naigo sa live wire ang tubo sa usa ka tent nga gitabangan nila og alsa og didto na nakuryentehan. Binuo natin na Incident Management Task Force na kunin po natin yung mga pertinent documents. Mag-umpisa po doon sa coordinator, sa Boy Scout at kung may panagutan din po yung power supply dito sa Boy Scout camp na yan at lalabas po tayo ng findings po after ng aming deep investigation. Sumala sa kapulisan, usa na lang ka lalaking pasyente nga biktima sa maong mass electrocution ang padayong ginatambalan sa ospital. Nag-iisa na lang po ang nakakumpay na yun din sa ospital dahil meron pang inoobserbahan ng doktor. Pero sabi naman ng doktor doon sa isa na natira, out of danger na raw. Nagpaabot na matud pa og tabang ang Zamboanga City LGU para sa pamilya sa maong mga biktima. Ablisab ang kapulisan alang sa mga pamilya nga buot magpasaka og kaso kalabot sa insidente. Efren Mamak, 1 Mindanao. Nabalik na ang supply sa kuryente sa Siargao ug Bukas Grande Islands. Ano ang report ni John D. Esteban? Niadtong Sabado, nabalik na ang kahayag sa isla sa Siargao ug Bukas Grande. Human nabalik ang kuryente kay naayo na ang guba nga bahin sa submarine cable. Bilungtad og 13 days ang power outage nga miperwisyo sa mga residente ug nakaapekto sa turismo sa lugar. Sumala sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco, ang bahin sa submarine cable nga nadanyos resulta daw sa sigig kasanghid sa hait nga mga corals tungod sa sulog sa tubig. Dili daw sa maniadtong April 2010 nga tungod sa angkla. Gisiguro sab sa Siarelco nga anaa sa maayong kondisyon ang laing bahin sa submarine cable. Samtang, sumala ni Mindanao Development Authority Assistant Secretary Romeo Montenegro, ang malungtarong solusyon sa problema sa supply sa kuryente sa Siargao mao pagtukod og energy projects sama sa tidal wave o ocean technology ug solar energy. The only challenge nito is it's market driven. So if the private sector comes in, the next question is the market enough to pay for the investment? Considering na capital intensive ito, malaking gagastusin nila, ang liit lang ng market ng isla. Pero ginalantaw na sa Minda nga kung pwede iangay ang proyekto sa kung unsa lang ang power demand o panginahanglan sa area. But if there is a way by which investors can scale down their investments, attuned only to the requirements of the area. So yun yung tinitingnan namin na baka pwedeng small scale
Jandy Esteban, 1 Mindanao. Lalaking rider ug angkas niini patay dihang nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga truck sa Davao City. Napasok na sa ilalom sa truck kining lalaki ug ang iyang motor samtang nagbuyod na sa dalan ang laing lalaki dihang nabangga ang ilang gisakyang motor sa usa ka truck sa National Highway sa Barangay Binugaw, Davao City Domingo sa kadlawon. Sa investigasyon sa kapulisan, gisubay sa duha ka sakyanan ang dalan sa managlahing direksyon. Apan nag-counterflow matud pa ang motorsiklo, hinungdan nga nabangga kini sa kasugat nga truck. Patay diha-diha dayon ang nagmaneho sa motor ug angkas niini. Gikustudiya una sa Toril Police Station ang driver sa truck alang sa saktong disposisyon. Wala na kini mihatag og pahayag. Magtiayon gipamusil sa Nabunturan, Davao de Oro. Patay ang asawa samtang samdan ang bana niini. Human gipamusil ang maong magtiayon sa Barangay Matilo, Nabunturan, Davao de Oro kagahapong adlaw. Sumala ni Police Captain Josebel Abelion, ang spokesperson sa Davao de Oro PNP, aton sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga gipamusil ang mga biktima sulod sa ilang tindahan. Gipaulanan kuno og bala sa usa ka armadong lalaki ang mga biktima. Nadala pa ang magtiayon sa Balay Tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi ang asawa samtang ginatambalan ang bana. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng may kalabutan sa negosyo ang motibo sa pagpamusil. Apan padayon pa ang investigasyon sa otoridad bahin sa krimen alang sa pag-ila ug pagsikop sa suspetsado. Ilabihan ang kalipay sa 35 anyos nga paralegal researcher sa Zamboanga City human nahimong 9th placer sa 2024 bar exams. Gipaambit sab niya ang iyang lucky charm aron makapasa sa exam. Kini mao ang pagpataas sa iyang balbas. Ngano kaha? Atong sayron sa report ni Efren Mamak. Napalukso matud pa sa kalipay ang 35 anyos nga si Attorney Gregorio Torres II, taga Barangay Divisoria, Zamboanga City, human dili lang nakapasa. Nahimo pang rank 9 sa 2024 bar exams, diyang nakaangkon og 83.59% nga rating sa maong exam. Kini ang unang higayon niyang nagtake sa maong exam. As soon as it was announced na top 9 ako, parang napatalo na talaga ako. Sumigaw na ako, iyakan ko dito. It was very emotional. Graduate sa kursong Business Administration si Attorney Torres sa usa ka pribadong university sa syudad. Apan law graduate kini sa Western Mindanao State University. Sumala niya, dakusab og impluwensya kaniya ang iyang amahan nga usa ka businessman ug ang iyang inahan og igsuong babae nga puro certified public accountant. Sa kasamtangan, nagtrabaho si Attorney Torres isip paralegal researcher sa usa ka law firm sa syudad. Busa proud sab ang iyang mga katrabaho sa iyang kalampusan. We're very proud of him. We were very confident that he would make it, and we are very happy and not at all surprised that he landed in the top 9. Sa pakiginabi sa GMA Original TV 1 Mindanao kaniya, iyang gipaambit ang iyang lucky charm sa pagpasar sa exam. Mao kini ang pagpataas og balbas una mag-take og exam. I always had this superstition na if I shave my beard, I would fail my exam. Because during high school, every time I shave my beard, I tend to fail my exams, even in the subjects where I excel at. So for the bar exam, I decided not to shave at all. Hinuon matod ni Attorney Torres, importante gihapon ang hard work sa pagtuon. Nag-share sab siya sa iyang tips aron makalampos sa bisan unsang exam. I believe that you have to start early when you're reviewing. Don't make study plans where you know you can fulfill them. What you can do, and what you can't do during the bar exam review. Stick to that, and your hard work will eventually pay off. Efren Mamak, 1 Mindanao. Naugdaw ang pipila ka panimalay sa sunog nga miulbo sa Kabagyo Agdao proper sa Davao City. Nasunog ang pipila ka mga panimalay sa Santo Niño, Dalisay, Kabagyo Agdao proper Davao City kaganinang pasado alas 6 sa buntag. Base sa inisyal nga impormasyon, kang Barangay Kagawad Ronir Cortez, nagsugod ang sunog sa usa ka abandonadong panimalay ug paspas kining mikuyanap sa ubang panimalay. Hinuon paspas nga may responde ang kabumberuhan sa Davao City. Bandang alas 7 sa buntag, gideklarang kontrolado ang sunog. Sa karon nagpadayon pa ang investigasyon sa kabumberuhan sa panghitabo. Padayon sab ang profiling sa Davao City Social Welfare and Development Office
ug nataga na sab og paunang tabang sama sa pagkaon ang mga biktima. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kamatikdan ang pagsaka sa mga natalang aksidente sa kadalanan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang Station Commander sa Igacos PNP. Matag-adlaw ana sa usa hangtod duha ang matalang aksidente sa dalan gikan Enero hangtod Disyembre 14 ning tuiga. Gani isa mao maaksidente napulo dinhi ang namatay nga mga nalambigit. Tungod niini padayon ng hinaot ang kapulisan nga maaprubahan na ang gisugyot nga speed limit sa isla. Sa mong paagi maminusan ang mga aksidente labi na nga daghang lugar sa Samal ang dulhugon. Gawa sa speed limit padayon sab ang sugyot sa kapulisan nga pagpatuman sa liquor ban. Siyam kaadlaw una ang Pasko na matikdan ang managlahing paglihok sa presyo sa isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, dunay pag-usbaw sa pipila ka klase sa isda sa mong merkado publiko. Pipila dinhi ang isdang barilison sa 180 pesos gikan 160 pesos matag kilo. Matambaka sa 190 pesos gikan 180 pesos matag kilo. Hinuon dunay mga klase sa isda nga miubos ang presyo sama sa tulingan sa 100 pesos gikan 120 pesos matag kilo. Budburon sa 120 pesos gikan 130 pesos matag kilo ug bilong-bilong sa 130 pesos gikan 150 pesos matag kilo. Samtang duna say nagpabili ng presyo sama sa bangus sa 185 pesos matag kilo, tilapia ug danggits 260 pesos matag kilo. Apan giklaro sa mga fish vendor nga posibleng mausab ang presyo sa mga isda karong semana. Sanglit gilauman ang pag-abot sa dugang supply karong adlaw gikan sa General Santos City ug ubang ginaangkatang lugar. Karong panahon sa Kapaskuhan, panahon sab sa pagpanghatag. Gani usa ka babaeng negosyante sa Upol, Misamis Oriental ang nag-ala Santa Claus sa iyang komunidad. Pinaagi sa simpleng pagpanghatag o tsinelas. Ato siyang ilaylahon, pinaagi sa report ni Cyril Chavez. Puno sa kalipay ug dayag sabang excitement sa mga bata, batan-on, ingon man, mga hamtong sa puntakon sa Barangay Igpit sa Upol, Misamis Oriental. Human nga adunay nag-ala Secret Santa sa lugar. Siya si Joy Abellanosa, usa ka negosyante sa nasangpit nga lugar. Si Joy nanguna sa pagpanghatag og libreng tsinelas kung asa nakapahimulos, mapabata man o hamtong na. Matud pa ni Joy nga 5 ka tuig na niya ginahimo among advokasya isip iyang paagi sa pagpadayag siyang pagpasalamat sa tanang grasya sa iyang kinabuhi. Nagsugod kuno kini nga ideya sa tinguha niya nga wala nay bata pa nga magbakta sa kadalanan nga guba o walay tsinelas. Gani, emosyonal pa si Joy diyang among nakahinabi atol sa iyang pagsaysay sa iyang kasinatian. Kada mo eskwela ka nga maputol imong tsinelas. Kanya, pabot ka sa eskwelahan, pila ka kilometro imong baklayon, pero ang imong tsinelas putol. So murag hugot na ko siya nga kung na ako'y blessing, ihatag na ko sa mga kabataan, especially. Karon tuiga, ana ako no sa sobra 2,000 ka pares sa mga tsinelas ang ilang giandam nga ipanghatag sa mga nanginahanglan. Tanang tawo nga makaagi sa iyang tindahan, makalingi gayod tungod sa naglaray nga tsinelas, kilid sa dalan nga libre para sa tanan. Especially, labi ng daghang mga bata, makahilak ko sila. Kanang makahilak ka nang sa kalipay, bitaw. Gani, ang tanang nakadawat, tataw gyud ang kalipay ug puno ang pagpasalamat sa regalo nga nadawat. Ay, daghang salamat yun kay naay pinaskuhan diri sa silingan ba. O nya, may pud kay kana man gud sila nag-ingon ba. Nga kanang naalagi daw kuno diri. Di ni hapit pud mi. No silingan, labi na sa mga bata karon diri nga nakadawat. Salamat kayo. Magamit niya sir. Labi na sa mga sanilas sa mga bata. Panghinaot karon ni Joy nga magpadayon pa ang iyang advokasya sa mga mosunod nga katuigan aron mas daghan pa ang malipay panahon sa Kapaskuhan. Salamat, Ma'am Joy, sa sinilas. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Mga kapuso, 9 days na lang una ang Pasko.
Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.